Hating gabi na nang ang isang batang babae ay tuluyang umalis sa kanyang lugar ng trabaho matapos magtrabaho ng extra oras. Isang grupo ng mga lalaki ang sumakay sa taxi na una niyang nakita, kaya't siya ngayon ay napilitang maglakad pauwi. Habang siya ay naglalakad sa madilim na kalsada, nilapitan siya ng isang van, at inalok ng driver nito, si Dushik, na isakay siya pauwi. Tumanggi ang babae, ayaw niyang sumakay sa sasakyan kasama ang isang estranghero, pero pagkatapos maglakad pa ng kaunti, nakarinig siya ng mga kakaibang tunog. Lamay-ko siya at nakita ang pinto ng van na bukas at narinig ang tunog ng isang tao na umiiyak at humihingi ng tulong mula dito. Nang lumapit siya at sumilip, natagpuan niya ang maraming mga damit at ang katawan ng isang patay na lalaki, dahil ang nag-iingay pala ay si Dushik, na ngayon siya bago siya makatakbo. Mga sandali pagkatapos, matapos tumawag sa magbihis ng malinis na damit, tinanggap ni Dushik ang dalawang pulis habang nagkukunwaring labis na nalulumbay. Itinuturo niya ang lugar kung saan niya iniwan ang mga katawan at nagkunwaring natagpuan niya ang mga ito doon ng aksidente. Sinasabing nakita niyang tinaga ng isang grupo ng mga manggagawa ang babae. Ilang araw ang lumipas, tulad ng karaniwang customer service, may mga customer ding bastos na tinatawag siyang pangalan at binibigyan siya ng sa ibang bahagi ng lungsod, naghahanda si Choi So-jung na lumabas, ngunit ang kanyang kapatid na si Jong-tak, isang gwardya, ay labis na protective simula nang mamatay ang kanilang mga magulang, kaya't nag-aaway sila tungkol sa kanyang suot na damit at kung anong oras siya pinapayagang umuwi. Nangako siyang magiging maayos, ngunit kalaunan, hindi niya pinansin ang mga text ng kanyang kapatid habang siya ay nasa kanyang date at hindi umuwi ng maaga tulad ng kanyang ipinangako. Dahil hindi rin niya ito tinawag, nagdesisyon si Jong-tak na lumabas at hanapin siya. Hating gabi na nang lumabas si Dushik upang maghanap ng isa pang biktima. Nakita niyang iniwan ni Kyung-mi ang kanyang ina malapit sa isang alarm post habang naghahanap siya ng parkingan at pinili niyang sundan siya. Pero sa mga sandaling iyon, dumaan si So-jung na naglalakad sa parehong kalsada, kaya't nagdesisyon si Dushik na siya na lang ang kay So-jung. Hindi siya nakita dahil ang ina ni Kyung-mi ay naglalakad sa kabilang direksyon at hindi marinig ang anumang ingay. Pagkatapos niyang patuloy na nababago ang kanyang mga plano. Una, huminto si Jong-tak upang tanungin ang ina kung nakita ba niya ang kanyang kapatid na babae, at umalis matapos makuha ang negatibong sagot. At pagkatapos, bumalik si Kyung-mi mula sa parking lot. Papunta siya upang salubungin ang kanyang ina nang makita niyang may puting sapatos na biglang lumabas mula sa isang madilim na eskinita, at may naririnig ding tumatawag ng tulong kahit hindi niya ito marinig. Pagkatapos lumabas ang isa pang sapatos, nagpa siya si Kyung-mi na pumasok sa eskinita at nakita si So-jung na umiiyak at duguan, humihingi ng tulong. Bago siya makagawa ng kahit anong hakbang, dumating si Dushik na may dalang pang-aks at mabilis na umatake kay Kyung-mi upang patayin siya, ngunit itinulak siya ni So-jung, binigyan si Kyung-mi ng pagkakataong tumakas. Bumalik si Kyung-mi sa kalsada at nang makita ang kanyang ina, nagdesisyon siyang tumakbo papunta sa kabilang direksyon upang protektahan siya. Pumunta siya pabalik sa parking lot at nagtago sa mga sasakyan habang tinutungo ang likurang pinto, na may maingay na pang-iskina. Habang maingat niyang binubuksan ito, narinig ni Dushik ang ingay at tinutukoy siya, ngunit sa kabutihang palad ay nabuksan ni Kyung-mi ang pinto sa tamang oras. Nakakadena ang pinto sa kabilang bahagi kaya hindi niya ito may bukas ng buo, ngunit sapat na ang siwang para sa isang maliit na babae tulad niya upang makalusot at maiwan ang isang mas malaking lalaki tulad ni Dushik. Nakarating si Kyung-mi sa kanyang sasakyan at tinawagan ang kanyang ina upang sabihing maghintay siya sa alarm, ngunit pagkapat ng telepono, biglang lumabas si Dushik mula sa likurang upuan na may hawak na kutsilyo. Pinapadyak siya ni Dushik, ngunit sa halip na magmaneho palabas ng natapos na ni Kyung-mi ang pagbibigay ng kanyang pahayag, ngunit hindi makakagawa ng marami ang opisyal ng walang katawan o pisikal na description ng pumatay. Nais tumulong ni Dushik sa bagay na iyon, ngunit pinagalitan siya ng pulis dahil sa pag-abala sa ibang mga pahayag, at ang isang palaboy na natutulog sa malapit na sofa ay kinuha ang pagkakataon upang insultuhan siya dahil dito. Nakita ni Dushik ito bilang isang pagkakataon, kaya't pumunta siya sa water cooler at habang kumukuha ng tasa, iniinsulto niya ang palaboy sa isang mababang tono upang hindi marinig ng pulis. Dahil dito, ninas ang lalaki at agad itong tumalon kay Dushik upang sahig na napulot ng ina ni Kyung-mi. Hinayla ng pulis ang palaboy at dinala siya sa ibang kwarto, kaya't kinuha ni Dushik ang kanyang telepono at pumunta upang tingnan ang pahayag ni Kyung-mi bilang dahilan para suriin ang kanyang personal na impormasyon. Habang binabasa niya ito, nag-sign language ang ina kay Kyung-mi na kainahinala na may dalawang magkaibang cellphone ang lalaki, at nang mapansin ni Dushik na nag-uusap sila, hiniling niyang malaman kung ano yon. Sinagot lamang ni Kyung-mi nang, wala, para sa kanya, kaya't lumapit si Dushik sa ina at nagsimulang maghalongkat ng mga arma sa kanyang bag, nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin. Sa sandaling iyon, dumating ang isang pulis na kasama si Jong-tak, na nagtangkang iulat ang nawawalang kapatid na babae. Sinabi ng pulis na ipakita ang matatandang babae ng magkasama, iniwan si Kyung-mi sa apartment, hindi alam na dumating na si Dushik at pinunit ang sensor sa labas ng pintuan upang hindi magbigay ng lokasyon niya.
Gayunpaman, nahuli ang mga yapak niya sa loob, kaya nang lumabas si Qiang Mi mula sa kanyang kwarto o trigger sa mga ilaw. Pagkatapos, nang bumalik si Qiang Mi sa kanyang kwarto, tinatapos ni Dushik ang pagpapatay ng lahat ng ibang sensor sa bahay habang siya ay nagte-text kay Jong Tak, na nagbigay sa kanya ng card sakaling kailanganin niya ng tulong. Kinuha ni Dushik ang kanyang pang-axe at naghahanda ng sumugod, ngunit sa sandaling iyon, napansin ni Qiang Mi na ang isang laruan sa dresser ay na-activate ngunit hindi kumikilos ang mga ilaw, kaya't lumingon siya at naiiwasan ang atake ni Dushik. Tumakbo siya sa ibang kwarto at nilagay ang isang dress. Dumarating ang mga text mula sa kanyang ina na humihingi ng tulong, napansin niyang maayos ang spelling ng mga ito, samantalang hindi naman ganon kahusay mag-type ang kanyang ina. Doon niya napagtanto na si Dushik ang may hawak ng kanyang telepono at huminto siya sa paggalaw ng dresser sa tamang oras upang makita siya ni Dushik sa agwat ng pinto. Sinubukan itong hawakan ang kanyang kamay, ngunit nagawa ni Qiang Mi na hilahin ito pabalik at ikandado ang pinto sa kanyang mukha. Hindi siya tumigil ng matagang makapasok. Dahil wala nang ibang daan palabas, tumalon si Qiang Mi mula sa bintana, ngunit nahawakan siya ni Dushik sa buhok habang siya ay nahuhulog ni Dushik upang magamit ang abala at itulak siya palayo at magsimula muling tumakbo. Nang marating niya ang kalsadang kinaroroonan ng van ni Dushik, nakita niyang nakabukas ang pinto at si Sojung na lumalabas mula rito. Ang ina at si Jong Tak ay dumating sa saradong lugar at natagpo ang walang laman. Ang dalawang babae ay nagtago sa isang alley, sa likod ng isang container ng basura. Nais ni Qiang Mi na tawagan ni Sojung ang 911, natuklasan na walang katawan sa loob ng van, kaya't nagdesisyon si Qiang Mi ng isang plano. Nagsulat siya sa kanyang telepono ng mensahe kay Sojung, sinabihan siyang tawagan ang kanyang kapatid dahil malapit na siya, bago ibigay ito sa kanya at kunin ang kutsilyo bilang kapalit. Habang nakatalikod si Dushik, lumabas siya sa alley at nagtago, lumabas lamang muli nang malapit na nang matagpuan ni Dushik si Sojung. Gumawa siya ng kakaibang tunog gamit ang bibig at inalog ang malapit na metal na shutter, at nang makuha ni Dushik ang kanyang pansin, itinutok niya ang kutsilyo sa kanyang leeg, nagbabanta na papatayin ang sarili at kukunin ang kaligayahan ni Dushik. Hinabol siya ni Dushik, at matapos pindutin muli ang alarm sa poste, nagsimula siyang binitawan niya ito nang mawala ng malay at pumunta upang tiyakin kung okay si Qiang Mi. Sinabi sa kanya na ligtas si Sojung sa ospital at malapit lang ang kanyang ina. Bigla silang inabala ni Dushik, na nagpapanggap lang na nawala ng malay at ngayon ay tinatamaan si Jong Tak ng mga walang laman na bote at iba pang mga piraso ng basura. Pinahinto siya ni Qiang Mi sa pamamagitan ng pagkuha ng kutsilyo, kaya't nagpa siya si Dushik na umalis sa alley at habulin na ang ina. Natagpuan niya ito sa gitna ng commercial area at nilapitan, tinanong siya na sumunod sa kanya papunta sa madilim na alley. Bukan siya ng kutsilyo. Pinagtawanan siya ni Dushik dahil nabigo siyang itusok ang kutsilyo sa kanya at tanging ang kamay niya lang ang nasaktan, ngunit bahagi ito ng plano, ipinasok niya ang kutsilyo sa kamay ni Dushik at tinusok ang sarili, kaya't nagmukhang siya ang may kagagawan. Umatras ang mga tao, na epektibong naniniwala sa nangyari at hindi pinapansin siya nang sinabi niyang hindi siya iwama rin si Sojung at Jong Tak sa kanila, at pagkatapos ipakita kung paano sila natututo ng ilang sign language, nagpose silang apat para kumuha ng litrato. At yan na ang recap natin para sa araw na ito. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. Mag-iwan din ng comment sa ibaba kung may mga thoughts ka o kung gusto mong may specific na recap na gawin ko. Salamat sa panunood, at magkita-kita tayo sa susunod na video.